Kakapasok lang, heto na. Nagulantang na sila sa matinding pasabog ni VP Sara kumilos na. Ayan, at ito po ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! No? Nawaisan na naman sila ng mga Duterte habang sila po ay libang na libang, no? Dito po sa usapin ng dapat na ba o minamadali. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan, syempre supportahan natin yan si Sir Badong Arateles, ipagpatuloy natin. Mapapansin po nyo, ako nagtataka ako no? Bakit tahimik lang si VP Sara? Bakit hindi dehin boke kay sila sa ano? Nakita ko na po yan eh. Sabi ko, teka muna, pucha, ang dami ng impeachment ah. Ang alam ko, naalala ko yan nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Bisit na bisit yung mga gustong mag-file ng impeachment kasi may nauna sa kanila, no? Tapos mahina yung pinail na ano, na technical sila. So sabi ko, bakit parang tahimik tong si Tatay Digong dito sa impeachment, yung kampo ng Duterte. Ramdam natin, no? Halos hindi kumikibo. Sila VP Sara, no? Sila Tatay Digong, sila Baste, yung sila, hindi sila nagsasalita about dyan sa impeachment na yan. 'Di ba? Kasi syempre, alam naman nila siguro, 'di ba? Wala namang katotohanan lahat ng mga ibinibintang kay VP Sara. 'Di ba? So bakit ka mag-iingay kung wala namang katotohanan ng sinasabi sa iyo? Kasi kapag ikaw kumibo ka ng kumibo, pag-iisipan ka, masyado ka namang defensive. 'Di ba ganon? Kaya talagang ganyan ang ginagawa sa kanila. Pero syempre, ang PC ng isang tao may limitasyon yan. Kapag sobra na talaga, pag nag-below the belt na talaga sila, talagang baka mapuno din yan. Ngayon naman ang gusto nilang mangyari is yung mapuno ang mga Duterte, mapuno si VP Sara, di ba? Para makapagsalita na naman ng hindi maganda, pero alam na siguro ni VP Sara yon. Matalino si VP Sara. Okay. Yan po yung sinasabi natin, lahat nag-iingay yung mga kalaban natin, no? Nakala mo panalo na sila. Samantalang pirma pa lang po yung nakuha nila, no? Lahat po lantad na lantad yung mga, pati po yung panay po patawag nila ng press con. Samantalang si VP Sara, mga tanga-tanga no? Nagpirmahan sila, tapos nung madami na yung pumirma, nagpalakpakan sila, nagtayuan pa. Pero hindi nila alam, no? Hindi pa tapos yung desisyon na yan. Dahil Senado yung magdidesisyon yan. So kahit sabihin mo na maraming pumirma dyan, kahit lahat sila ay magsipirma dyan, hindi pa tapos ang laban yan. Dahil ang final decision sa Senado. Dapat nagpalakpakan kayo, nagbunyi kayo, kung alam nyong sa Senado, is talagang in-impeach na si VP Sara. Diba parang wow, mali lang yung nangyari sa inyo, natuwang-tuwa kayo, tapos biglang ganun lang yung magiging desisyon ng Senado, cancel. Diba? June o July pa itutuloy. O, diba ang sakit? Very minimal, di ba? Nagpa-press con si VP Sara, halos walang sinabi. Naalala niyo yung press con ni VP Sara? Halos wala siyang sinabi na sagot, no? Yan yung mga magagandang laban, yung nabibigla na lang ang lahat. Nagulantang po sila eh. Mahilig mang bulagayan. Ang pinag-uusapan po, pinagmamadali pa eh. Yung pong pagmamadali, gusto nilang puwersahin si Senate President na manawagan na special, na special na ano, siguro hinihintay lang ng kampo niyan yan. Hinihintay lang ng kampo ng mga Duterte yan na magpatawag sila na special session. Kapag nagbago yung desisyon ni Escudero, nako, wasak ang pangalan niya dyan. Dahil talagang ilang beses niyang pinaulit-ulit na hindi talaga ngayon gagawin yan. Hindi magpapatawag ng special na ganyan-ganyan. So kapag ginawa niya na ngayon yan, at biglang nagbago ang isip niya, ay nakataya dyan yung reputasyon niya. Siguro naman, sa mga sinasabi ni Cheese na talagang parang napakatalino niya, is alam niya naman siguro dapat ang gawin niya. Lalong-lalo na kung nasa politika ka. Kung gusto mong tumagal sa iyong serbisyo, di ba? Dapat ipakita mo sa tao na karapat dapat ka at meron kang isang salita. 'Di ba? Aanhin mo ang udyok ng mga 'yan
kung parang pangalan mo naman ang masisira? Dapat ba sila ang sundin mo? Yung mga kamara na pumirma sa impeachment ni VP Sara? Sila ba dapat? Sila ba yung bumoboto sa iyo kaya ka naging senador? Di ba ang bumoboto sa iyo ay taong bayan? Di ba dapat sa taong bayan ka makinig? Hindi sa kung sino lang na wala namang naitutulong sa iyo. Oh. Alam niyo po, akala nila katakot-takot na press conference, tuwan-tuwa sila, katakot-takot na mga paliwanag. Una, nagpapaliwanag sila sa constituents nila. Bakit nila inimpeach si VP Sara? Mahal ng mga tao si VP Sara, lalo na dyan sa Visayas at Mindanao. Kaya nagpapaliwanag yung mga congressman. Anong paliwanag nila? Pang-uuto. Baka hindi sila magka-budget. Anong kinalaman? Tatanggalin nyo yung vice president na binoto ng tao dahil lang sa budget? Mantakin nyo, nag-aalala kayo sa budget, no? Talagang parang para kayo mga timang. Ipagpapalit nyo yung tama sa mali. Diba? Natatakot kayo. Ibig sabihin, sa ganyan natatakot kami. Baka mawalan kami ng budget. So parang ipinagpapalit nyo yung prinsipyo nyo, yung dignidad nyo dahil dun lang. Diba? Hindi nyo iniisip yung mga nasasakupan ninyo? Kung ano magiging resulta ng mga ginagawa ninyo? Diba dapat mas iniisip nyo yung kapakanan ng nasasakupan ninyo kaysa kung anong benepisyo yung matatanggap ninyo? Oh. Ang dami, di ba? Paliwanag kung bakit ma-impeach. Umangal pa sila dahil si VP Sara daw ay hindi nagpaliwanag. In-impeach nyo na nga. Gusto nyo magpaliwanag pa uli. Oh, tinago yung baraha. Wala na, hindi na dapat siya magpaliwanag dahil nagdesisyon na sila dyan sa kamara eh. Ano pa dapat ang sabihin ni VP Sara para idependa sa sarili niya? Kung ano yung sasabihin ni VP Sara para hanapan nila ng buta si VP Sara? Nakarapat dapat yung naging pirma nila, ganun? Wala na dapat siyang sabihin dahil nagdesisyon na kayo dyan. No, hindi na dapat siya nakikipag-usap sa inyo kung tutusin. Ito na yung right time, ha? Habang kayo'y nagkakagulo na gusto nyo madaliin si Escudero, bigla kayong binanatan na pinadidismiss. Oo. Legit po yun. Yun po ay nakalagay sa konstitusyon. Parang yung impeachment lamang ang dapat ini-entertain. Isang impeachment, lahat po nakakaalam, pang ilang impeachment complaint yan. Ika-4 na impeachment complaint. O ano nangyari dun sa una? Hindi pinansin. Hindi po pwede yun. Hindi pinansin. Forthwith pala. Tignan nyo, forthwith pala. Hindi pala forthright. Forthwith. Ika-4 na palapag. Balik po tayo, ha? Dito ako natutuwa eh. Hindi nila ine-expect na may bala pala yung mga Duterte. Mali po kasi talaga yun eh. Natatandaan ko niyan. Sinampahan ng impeachment si si GMA, ayaw kay GMA ng mga tao noon. Kasi alam na lahat yung Hello Garci. Natatandaan niyo Hello Garci. Oh, yan. Yan talaga is talagang impeachment talaga. Kasi yung mga taong bayan na yung sumisigaw na ayaw namin sa'yo. Pero kay VP Sara, wala naman tayong naririnig na talagang yung mga tao ay nagtitipon-tipon, yung talagang milyon-milyon yung nakikita mo, na talagang sumisigaw, natanggalin na si VP Sara sa pagiging Vice President. Although may nakikita tayo na may mga nagpupuntang ganon, no, na gustong i-impeach si VP Sara, yung mga pro-impeachment, pero nabubulilyaso, nabibisto. Yung iba doon pumupunta, hindi nila alam kung bakit sila nandoon. Yung iba pumupunta is kakampi pala ng mga Duterte yun, kampi pala sa mga Duterte, hindi nila alam kung bakit sila nandoon o merong ibibigay lang sa kanila, 'di ba? May kapalit, 'di ba? Ang sama, hindi katulad nung talagang sa sarili mo mismo, kusang loob mo talaga na, gusto kong impeach si VP Sara. Kaya ako sisipot dito, dapat ganun. Kaso hindi ganun yung nangyayari sa mga pro-impeachers na pumupunta sa rally. 'Di ba? Mas marami pa ring pumupunta sa anti-impeachment ni VP Sara. Like dito sa Iglesia ni Cristo, ang dami, 'di ba? Halos milyon. 'Di ba? Kontra doon sa pro-impeachment. Tignan niyo naman yung pro-impeachment kung iilan lang. Halos nakikita mo pa yung mga sasakyan tsaka mga halaman, mga puno. Mas marami pa ata yung mga halaman eh. 'Di ba?
So, gusto nila sampahan na impeachment. Nauna si Lozano. Sumulangit nawa. Nauna si Lozano. Ano yun eh? Kung hindi ako nagkakamali, loyalista yun. Wala silang magawa ngayon kasi nakalagay po sa Constitution na pag may file na, nag-file na po ng impeachment, kinakailangan aksyonan agad yan ng House of Representatives. Hindi po umaangal yung mga Duterte. Nagtataka ko, bakit ganun? Bakit tinahayaan lang nila? Yun pala yun. Di ba? Nawaisan kayong lahat. Akala nyo okay lang, no? Akala nyo siguro walang utak yung mga Duterte, no? Hindi naman na talaga nila mauutakan basta-basta yan, mga abogado yan. Di ba? Nakalagay po sa Constitution, isa lang ang pwedeng i-entertain. Ni-receive nyo yan eh. Ang unang kaya kayo, mate-technical kayo, yung umaangal, sabi, akala ko ba sabi ni BP Sara, mas masarap pa, mas masakit pa ang iwan ng boyfriend at girlfriend kaysa ma-impeach. Diba? Bakit ngayon hinaharang niya impeachment? Nadadaan pa ni BP Sara sa sa biro. Diba? Halos hindi siniseryoso ni BP Sara eh. Pero kung sa iba-iba yan, malabang ko natataranta na. Pero si BP Sara kalmado lang. Diba? Ganyan naman, pag wala ka naman ginagawa talagang masama eh. Diba? Halos lahat ng mga kasamaan na ibinibintang sa kanya, baka nga yung mga nagsasampay, yung mga talagang gumagawa nun. May nababalitaan pa nga ako si Castro. Ipapatawag daw yung Meta at Facebook. Aba, anong kasalanan ng Meta at Facebook? Dahil may mga lumalabas na ganun-ganun. Bakit hindi mo na ba matiis yung nangyayari sa iyo? Yung mga naririnig mo. Ikaw din naman ang gumagawa sa sarili mo niyan. Diba? Hindi naman magre-reaksyon ng hindi maganda sa iyo yung mga tao kung maganda yung pinapakita mo. Para ka namang amo kung sino-sino yung mga pinapatawag mo. Diba? Parang syempre sinasamantala mo yung pagkakataon ngayon dahil sa inyo nakagulong yung kapalaran. Paano ngayon yan kapag gumulong na naman yung gulong at kayo na naman ang mapunta sa ilalim? Diba? Baka kayo na lagi ipatawag. Diba? Anong kasalanan ng Facebook tsaka Meta sa inyo? No, para ipatawag nyo pa. Di wow. Yung freedom of speech, gusto nyong tanggalin? Gusto nyong tanggalin sa mga nagsasalita na naririnig nyong laban sa inyo? Hindi dapat ganun. Lahat ng tao ay may demokrasyang magsalita. Diba? Kung may maling nakikita, dapat naman talagang sabihin. Mas maganda nga yun, nalalaman nyo para nalalaman nyo kung saan kayo nagkakamali. Ang hirap ngayon, ayaw nyong madinig yung pagkakamali ninyo. Kaya gusto nyo talagang tumahimik yung mga taong nagsasalita laban sa inyo. Kaya yun ang mali. Diba? Diba? Yun eh. Yung parang salamangka yan eh. Habang busy kayo na madaliin si Escudero, habang si Escudero naman ay nagmamatulain, gumagawa na ng hakbang yung mga Duterte. No? Pinag-iisipan na nilang technicalin kayo. Hindi nyo na porsi yun. Maliwanag yun pag may nagpasa ng impeachment, counted na yun. Kaya nga nakarating kayo sa ika-4 na impeachment complaint eh. Paano kayo magkakaroon ng impeachment complaint? Paano kayo makakarating ng 4th impeachment complaint kung walang nauna? Ngayon, kung may una na nag-file, bakit hindi ninyo inaksyonan? Yun po yun. Ganun po kahusay, ganun po kauutak yung mga abogado ni BP Sara. Tanong nyo po kung sino yung abogado na nakapirma sa reklamo sa petition for certiorari ni BP Sara. Alam nyo po ba yung ibig sabihin ng petition for certiorari? Pinetition po nila yung Supreme Court para sabihin ng Supreme Court na illegal yung ika-4 na impeachment. So parang na lumalabas dito, talagang walang kapag-apag-asa yung sinampa nilang impeachment kay VP Sara. Nako, nakakatakot yan. Baka mamaya si VP Sara makasurvive yan hanggang 2028. Nako, finish kayo niyan. Sige lang. Pag ba illegal yung ika-4 na impeachment, pwede silang bumalik sa unang impeachment? Malamang hindi na. Kasi may ginawa na silang illegal eh. Di ba? Next year na ulit. Nako. Hindi nila nakuha yung diskarte. Dakdakan sila ng dakdakan. Akala nila madadaan nila sa dakdak yung
May-impeach magkakaroon sila ng ano, ma-impluwensya nila yung mga senador na tumatakbo pa lang ngayon ang kalahat. Oh, so kapag ginawa pala ng mga senador ngayon yun, kuwari, nagpatawag sila ng special ganun, ganyan. 'Di ba? Talagang lalabas silang mali. 'Di ba? Kasi hindi na pwede 'yan. Oh, parang yung batas, yung patakaran sinusuway na nila para i-impeach lang nila talaga yung isang tao para mapagbigyan yung kapritsyo ng mga nagsipirma. 'Di ba? Syempre kung ikaw, 'di ba, inaalagaan mo yung profession mo, alam mo dapat yung gawin mo. 'Di ba? Hindi mo dapat itaya yung pangalan mo, yung profession mo. 'Di ba? Lalong-lalo na gusto mong maglingkod sa mga tao. 'Di ba? Kaya ka nga tumatakbo tuwing eleksyon dahil gusto mo lagi ka nandiyan. Paano kung sisirain mo yung pangalan mo? Kung sisirain mo yung salita mo? Di may posibilidad na mawala ka sa posisyon mo. 'Di ba? Papayag ka ba na ganun-ganun na lang? Kaya dapat utak din yung ginagamit nyo. Ate, akala nila ma-impluwensya nila sa kadadakdak nila. Ayun. Hindi pinansin, hindi inaksyonan yung impeachment complaint number 1. Kaya kayo, kinwestiyon kayo ngayon sa Korte Suprema. Tama ba yun? Hindi po tama yun. No. Ayon sa mga abogado niya. Itanong nyo po kung sino yung abogado na nakapirma sa complaint ni BP Sara. Sa kabila, si Atty. Torion, di ba? Yun ang nangunguna. At saka yung mga iba pa. Alam ko, pati mga banateros kasama sa puwerma eh. Pero sa mismo complaint ni BP Sara, itanong nyo po kung sino yung abogado niya. Ayaw nyong malaman? Hindi ko sasabihin. Pag ayaw nyong malaman. Si Tatay Digong mismo nakapirma. Si Tatay Digong. Rodrigo Duterte. Abogado yan. Siya po ang counsel. At saka si Carpio. Mahiya kayo yun. Tending yun. Yari. Ngayon, dakdak pa rin kayo na minamadali. Kala kasi nila, ganun-ganun lang yung mga Duterte, no? Mga abogado yan. No? Ang tingin nyo sa mga Duterte, mga sa tabi-tabi lang. Gaya ng mga binoboto nyo na pangalan lang nagre-rely. Diba? Mga Duterte, hindi basta-basta yan. Matatalino yan. Hindi naman makakarating sa posisyon nila yan kung yan ay mga walang utak. Diba? Baka kayo, na nagre-reklamo sa mga Duterte, kayo walang utak. Ganun yun eh. Nyo palit. Paano yung pag dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional ang port impeachment? Ano kayo makakaabot sa port impeachment? Isang impeachment lang sa loob ng isang taon. Ilang taon na ba nakalipas? Mula nung December. So next year pa yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nawaisan na naman kayo ng mga Duterte. Ayun, natating natong kaya ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natong kaya natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.